Basta't mga katanungan sa batas, bibigyan natin kasagutan. Always at your service ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Naku, Ate Sue! Naku! Naku, mag-ingat palagi. Check ninyo baka may nakasunod sa inyo. Nagulat nga ang lahat ng mabalita ang nangyari sa It's Showtime host na si Sean. Arestado isang lalaki na sinundan at nambastos umano't humirit pa ng halik sa kanya sa mismong condo unit niya. Naku, grabe talaga yan. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney, inamin ng suspect na nagandahan siya at humingi nga ng halik. Anong pwedeng kaso at parusa sa mga ganitong tao? Naku, ang daming pwedeng kaso sa mga ganitong mga ganap, pero syempre, depende sa circumstances. Actually, sabi nga humirit daw ng halik. Halimbawa, nanakawan ba ng halik ang biktima? Mukha bang may ibang layunin ng akusado? Ano nga ba ang mga posibleng kaso? Well, sa mga kasong ganito, yung paghingi ng mga, humihingi pa daw ng Facebook details at iba pa, paghingi ng halik. Actually, sa batas ngayon, pituhan mo ang isang babae habang naglalakad ka sa isang public road o isang building o condo, ang mga ito ay violation na ng Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law o Republic Act 11313. Kung walang ibang pinakitang intensyon ng panghahalay o rape halimbawa, pero mahalay o sobrang bastos ang ginawa na may kasamang force or intimidation o pamimilit, maaari itong kaso ng acts of lasciviousness naman sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code. Of course, kung mukhang may tangka na pagkagahasa, attempted rape ang kaso, pero kung humihirit lamang na walang pisikal na nangyari o kung meron man ay sobrang pangiinis lamang, ito ay isang kaso for possible unjust vexation o matinding pag-iinis o pambibwisit sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Pero meron nagtatanong, hindi ba ito kaso sa ilalim ng Anti-Violence Against Women Act? Kailangan po nating tandaan na ang Anti-VAUSI Law or Anti-Violence Against Women and Children Law ay applicable lamang kung ang biktima at ang akusado ay may relasyon, whether ito ay relasyon ng mag-asawa, mag-boyfriend, dating asawa, dating boyfriend, o dating nagde-date lamang. Kung walang ganitong relasyon, hindi po applicable ang anti-VAUSI law na to. Kung minsan sinasabi nila yung unjust vexation, yan ang kahuhulugan na kaso, pero sa akin kasi medyo pag hinahalik-halikan ka na, parang masyadong tame ang kaso na yan. Well, tingnan natin kung anong mangyayari. Hashtag Ask Attorney, sa loob mismo ng condo nangyari to. Pwede bang may pananagutan rin ang condo management dahil nakapasok yung suspect? Well, actually, sa mga residential or office condo, usually ang gumagawa ng rules and regulations na susundin ng security guards, kung meron man, ay ang Condo Corporation or Homeowners Association. Sila ang magtatakda kung dapat may kasamang homeowner ba yung pumapasok, dapat bang mag-iwan ng ID, kailangan bang tawagan muna at humingi ng permiso kung hindi residente ang pumapasok. So kung ang security guard ang hindi sumunod sa mga rules and regulations na to, kaya't nakapasok ang isang non-resident, maaaring sabihin kaso to ng pagpapabaya, pero malamang ito ay kasong administratibo lamang at maaaring palitan ng agency. But strictly speaking, wala namang nagawang krimen ang mga ito laban dun sa biktima. So okay lang naman ang paghanga kung kanino man, pero wag naman sana umabot na ikaw pa'y maging the creepy one, di ba? Nakakatakot. Basta't usaping batas, anyway, kailangan kayong makinig dito dahil bibigyan po nating linaw para po sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.